Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Tutuloy natin yung ating talakayan doon sa Christian unity. Na tila baga talagang mahirap gawin sa iba, pero sa iba naman, ito yung nararapat eh. Ito yung maganda ang kahihinat na nating lahat kapag nandun yung pagkakaisa. Gamitin ko muli yung Psalms 133 verse 1. Masdan ninyo. Kinukuha yung atensyon natin nung author, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Tignan niyo po sa larangan ng mundong ito. Pag sinabing school, maganda nagkakaisa ang principal, teacher, parents, students. Pag nagkakaisa yan, solido yan. Tignan niyo sa gobyerno. Kung magkakaisa ang presidente, senate, congress, governor, mayor, pag nagkakaisa yan, ganda ng resulta ng ating bayan. Tignan po ninyo sa pamilya, pag nagkakaisa ang tatay, nanay, mga anak, at lahat ng kasambahay, ang ganda po ng resulta. Tignan po ninyo sa sports, pag nagkakaisa ang coach, ang staff, ang management, captain ball players, ang ganda po ng resulta niyan. Tignan po ninyo sa church, pag nagkakaisa ang pastor, deacon, workers, members, nako, ganda po ng resulta niyan. Kaya napakahalaga ng salitang pagkakaisa. Dangan nga lamang kung bakit ba lagi na lang na ito yung tinitira ni Satanas na ayaw tayong magkaisa para hindi ma-push kung ano yung mga bagay na pwedeng mangyari sa ikaiigi ng gawain, ikaiigi natin, ikatatagumpay ng gawain. Sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6, there are 7 ones. Tinatawag there are 7 ones that constitute the unity of the Spirit. According to Ephesians 4, 4 to 6. Tingnan niyo, bibilangin ko. One body, kakaisa, one body, one Spirit, one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father. So dyan sa Ephesians 4, 4 to 6, ipinakita yung unity of the Spirit doon sa 7 yun, puro one, nagkakaisa. Magwawakas ako dito sa illustration na to patungkol sa pagkakaisa. Nag-usap-usap po yung 5 daliri. Sabi nito, hindi nyo ba alam ako ang pinaka-importante? Ako ang kailangan lagi ng gobyerno sa pamamagitan ng tammal. Sabi nito. Sabi naman ito, tumigil ka nga. Ako napakatindi ng authority ko kasi tinuturo ko lang, sumusunod sila, turo. Sabi naman ito, magsitigil kayo lahat, di nyo ba alam ako pinakamatangkad sa inyo? Kung ibabase natin sa player ng basketball, kailangan ako, rebounder ako. Sabi naman ito, ay wala kayong kwenta lahat. Ako ang pinakamayaman. Ako lagi ang may ginto. Ilalagyan ng sing-sing. Pagdating dito, ang tagal ng katahimikan, hindi nagsasalita. Sabi nung 4, ano ipagmamalaki mo? Ito, nilalait nila to, maliit, parang walang kwenta. Bigla po nagsalita to. Sabi niya, hindi nyo ba alam kung wala ako, pangit kayong 4? Sabi nung huling daliri, hindi nyo ba alam kung wala ako, pangit kayong 4? Totoo nga naman. Sipin mo yung 5 daliri na yan, kung wala siya, putol, hindi na buo yung 5. Ano ang mensahe nito? Sa salitang pagkakaisa, kailangan natin ng isa't isa, ano man ang estado nito. Hindi mabubuo yung pagkakaisa kung wala ito. Kaya sa Christian unity, kailangan natin ng isa't isa. Kaya may pinag-aralan ka, kaya wala, kaya ikaw yung sinasabi mo pinakamababang uri na nilalang na tao, walang alam, mahirap lang, mahiyain. Sa pagkakaisa po, kailangan natin ng lahat. Kailangan nyo ko, kailangan ko kayo, kailangan natin ng isa't isa. So muli, lalagyan natin ng part 3 itong unity na to. Antayin nyo lang po. So hanggang dito lang muna ulit tayo, Christian unity. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano.